between light and darkness. No? Playing victims. Misis mo nga pakasuhan ko. Pakasuhin ko! Mali ba musulti sa tinuod? Gusto ninyo muhilom ko? Shame on you, bay. Shame on you. Grabe talagang panggagalaitin itong isang pastor albularyo na una umaaming siya day isang Katoliko. Eto, pansinin ninyo, pag-amin niya na siya ay Katoliko daw. Huwag mo i-claim dahil may authority ka kasi nabasbasan ka ng obispo. Naka-record yan. Naka-record yan, sinabi mo yan. Kaya shame on you. Ako hindi Katoliko, Katoliko ako. Pero wala akong respeto sa inyo. No, yan, Katoliko daw umano siya. Pero ang nakakagulat na pag-amin, maliban na Katoliko siya, ito pa rin. Ha, ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Okay lang ba? Okay lang ba na para sa kaniyang damdamin, demonyo siya? Kaya yung mga bumibili ng anting-anting o nagpagamot, mag-isip-isip na kayo. So, sinagot siya ni Father Darwin. Ito ang sagot ni Father Darwin. At hindi lang tayo magagamit ng mga personal attack. Broad naman yun. Doctrine na naman ng simbahan. At i-share ko po yung official statement ng simbahan, hindi yung personal natin na opinion. Dahil all opinions are equal with the absence of evidence. Okay? So, greetings sa iyo, kapatid. Chua Antonio Jr. Parang nasa ibang bansa po ito. So, pakinggan lang natin at ang pinakalat niya na namigay dan tayo ng amulets. No? Dahil wala siyang distinction eh. Kapatid, the Catholic Church is a religion of distinction, kapatid. Pero ito si kapatid na Chua, mahal nating kapatid. Pinagdasal kita lagi, kapatid kahit ad hominem yung atake mo sa amin. Sa akin, personally. Ipakita ko sa inyo, mga kapatid itong kapatid natin. Hatag siya mismo. Siya mismo mga hatag. Libre. Doon. Tatagalugin na natin, no? Abi ba kay pare? Santo na siya? Abi ka ba kay pare? Mabutan ta niya unsa iyang gustong buhaton? Pasunodon ta niya? Ipugos niya iyang gusto? Tama ba na? Sabi niya, dahil pari ba siya, sundin natin yung kanyang gusto. Bakit i-force niya tayo? No. Lahat ba niya na parang pino-force ko kayo? No. Kaya nga, evangelization itong ginawa natin eh. It is just a proposal. It is not imposive. And so on. No. Our tone here is not imposive, but proposal. Ano yung tinuro ng simbahan, ay ituturo ko. Hindi ko alam kung Katoliko ito. So, I'm never promoting my own ways. I'm never promoting my own opinion. Ipakita ko sa inyo mamaya ang official na turo ng simbahan at official din na turo ng ating mga church fathers. Well, nakikinig ako sa kanya, wala naman siyang kinukote na Catechism of the Catholics o kung Katoliko siya. Okay? Ang kanya lang ay nagpalabas lang siya ng puot, galit. Pero tayo, pinalabas natin yung katotohanan. Hindi yung puot, no? Hindi din yung negative emotion dahil I pray for him for enlightenment, guidance, and inspiration. Okay? Tuloy tayo mga kapatid dahil i-discuss natin dahil sabi na namigay daw tayo ng anting-anting, amulets, mga charms, yung mga sacramentals ng simbahan.
Wala talagang distinction itong si Chua Antonio Jr. Makinig ka kapatid ha. Para madagdagan yung kaalaman mo dahil yung tinuturo ko ay hindi naman personal yun. Kaya nga, nag-quote tayo ng banal na kasulatan. Kaya nga, nag-quote tayo ng mga martir. Kaya nga, nag-quote ako ng mga sinabi ng mga santo, mga church fathers natin. Okay, galit na siya. Pakinggan natin. At sasagutin kita with a humble heart po, kapatid. No. Hindi niyang ipadaan natin sa galit dahil yung gone are the days na sa pamagitan ng galit. No, gone are the days. Ipakita natin yung pagmamahal at pakikinig natin sa katotohanan. Hindi daan natin sa init ng ulo, kapatid. Pero, hindi natin alam kung anong klaseng espiritu na sa likod natin, okay? Bana, giyatakan ang iyang, giyatak-yatakan ang iyang pagkapare, sobra na po kayo na nga istorya, oy. Pero sa laing bahin, kung kaya niya bastuson ang mga healer, ang mga mananabang, magabuhat og maayo, kaya pod ibalik namo sa iya ang iyang binuhatan. Tama ba na? Suko kay siya sa mga amulets, suko kay siya sa mga taling-taling. Unya karon, mga hatag siya mismo mga hatag, libre. Tama ba na? Napoy member mo ingon nga, wa siya nang hatag og agimat, unsa man day ng mga medals, agimat mo na. Unsa mo buta, bungol? Muna akong ginasulti. Ang punto niya dito, mga kapatid, namigay daw tayo ng amulets. Yung miraculous medal, no? Yung mga, i-discuss natin yung amulets, difference between amulets and sacramentals, ha? Dahil wala siyang distinction, eh. Yan ang kakaiba natin sa kanila, no? Gihagit jud kaniya, Father, kung unsa ka matinud-anon sa atong tinuhuan isip usa ka pari, puwerteng paniyang panaway o lagot sa imuha. Unang-una, hindi naman tayo nagagalit sa amulets. Dapat i-renounce yan, sabi natin, no? Nasaktan lang siya dahil sinabi natin yung katotohanan. Dagdagan pa natin yung katotohanan, mga kapatid, ha? So, namigay daw si Father Darwin ng amulets, no? Huwag na kayong magpakabingi at bulag, no? Yung binibigay ni Father Darwin na medal, ay anting-anting yon. Yung binibigay ni Father Darwin na sa lahat ng mga kapatid natin, wala lang tayo magkomento ng mga negative dahil papasukan tayo ng kaaway natin, di ba? So let us answer him with truthfulness base sa katotohanan, kapatid. So hinikayat ko po, hindi naman maganda na magkomento tayo ng mga negative sa mga kapatid natin na nabulag pa sa katotohanan, okay? Pero sasagutin natin siya punto por punto. So, ang topic natin ngayon about amulets and sacramentals. What's the difference between amulets? Makinig ka, kapatid na Chua, ha? Antonio Jr. Hindi ko alam taga saan siya. Pero sasagutin kita. At pasalamat tayo, no, sa mga... It is an exchange of ideas, mga kapatid. But be sure that your idea is based on truth, not based on your personal speculation, not based on your personal reflection and meditation. Kaya nga magsagawa tayo ng
kasagutan sa kanya. Okay? Natutuwa ako sa kapatid natin. Ingon bawal. Nganong mga hatag man? Nganong mo gamit man ana? Nga bawal man kahana? Iya ra istorya, iya ra sab giguba sa iyang kaugalingon. Naay video. Ingon-ingon mo giyatakan ang iyang rights. No. Kaning amo usara ni ka pinaagi sa pagsukwahi sa iyang mga binuhatan. No, dili ko makigdebate ninyo kay ngano way pulos makigdebate sa mga taong pulpul. Kay matod pa sa Ginoo, mura ra kang nagpakaon sa maayong pulong dito sa mga baboy. Ayaw mo kasuko, kani ako dili ra ni content tinud-anay ni. Ito lang sa kanya ay totoo talaga ito. Hindi yung pa-content lang. Totoo talaga ito. At sabi niya na, sabi mo, ng pare, na bawal ang amulet. Bakit namigay ka ng amulets? Yung medal at yung cross. Hindi naman yun amulets. I-discuss natin mamaya. No? So patuloy tayo makinig sa kanya. Ha? Kung kabalo mo ampo, kabalo sab mi mo ampo. Kung kabalo mo masuko, kabalo pod mi masuko. Pero ginabutang namo. Ginaplastar namo. Grabe mo, gusto ko niyo patyon. Kuyawa ba ninyo? Unsa mo? Ginoo? Wa magani gipapatay sa Ginoo ang yawa. Ako na hinoon kay ngano? So, unang-una kapatid, no, wag lang kayo magsalita ng mga negative, ha? Sasagutin natin siya with a humble heart, not with arrogance. Arrogante siya magsasalita. Pagdasalan lang natin itong kapatid natin. So, okay mag-comment ng mga negative, pakiusap po. Now, let us, our words reflects who we are. No? Hindi tayo tutulad sa kanya, ha? Ipatuloy lang tayo. Di po na ang inyong kwan, leader? Wa ako'y kasuko sa tanang kaparian. Kana ra inyong leader, akong gikalagutan kay ngano. Siya ang gahimo og kagubot. So, galit-galit na siya dahil ako daw yung dahilan sa grabe na kagubot, kalituhan, kaguluhan. No? So, galing sa kanyang bibig, galit na siya. No? But, okay lang. Hindi kita mapigilan na magalit. Pero hindi ka din makapigil sa amin na magsasalita sa katotohanan. Okay? At katotohanan, yung mga sagot ko ay binabase sa mga church fathers. At ngayon, sasagutin pa natin itong kapatid natin. No? Okay. Patuloy natin. Imbes ibutang niya ang among mga huna-huna sa Ginoo, siya mismo ang gapanghagit. Patik-atik playing victims. Sabi niya, ako daw ang rason sa kaguluhan. Magkagulo talaga kayo kapag hindi kayo naaayon sa katotohanan. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, di ba? I bring no peace to the world. Malinaw na malinaw yan. Kaya nga maraming galit kay Kristo sa mga taong hindi namumuhay ayon sa katotohanan, because Jesus is the way, the truth, and the life. So the reality of creative tension is present when we stand for the truth, kapatid. Kung walang nag-reject sa'yo, walang umuusig sa'yo, meaning, posible hindi ka tumayo sa katotohanan. Okay? Kaya nga tumayo tayo. So there is an ending tension between light and darkness. No?
masulti sa tinuod? Gusto ninyo muhilom ko? Shame on you, bay. Shame on you. Shame on you. Pakaulaw ra mo. Wakoy alam. Yes, wakoy alam. Pero nakita na ko ang iyang mali. Ang iyang mali, sobraan kay siya kambugiro. Kamu pod mga tunto. Tunto mo sa pagsabot. Bisan gatuki pa mong Bible, pero mga tunto mo, tunto. Ang tawagan na, tunto. Dili ni content lang, kundi ka matuuran. Hadlok-hadlokon ko ninyo nga inyong kumpatyon, inyong kong kulatahon. Bring it on. Sa Ginoo ra ko mahadlok, di ko mahadlok ninyo. Tao ra mo, kinsa man taraw mo. Abrihan pa na ako akong balay, pasudlon ta mo sa akong balay. Ang problema, kung makasulod lagi. So, Hahay. yun po yung kapatid natin. Sasagutin lang natin, no? Namimigay tayo ng amulet, pinagbabawal, pero namigay. No? Ito sagot natin sa kanya, mga kapatid. Hindi naman tayo arrogante, mga kapatid. Ang totoo, nagalit siya. Pero sinasabi natin yung aral ng simbahan. Okay? Punta na tayo sa aral ng simbahan, mga kapatid, ha? Ito po ay hindi personal na opinion, kundi katotohanan lang. Okay? Truth hurts, but it doesn't harm. Okay? So, punta muna tayo. Dapat alam mo yung difference between sacramentals and amulets, kapatid. So, itong amulets, punta muna tayo sa amulets, mga kapatid, ha? Ano bang sabi ni Saint Augustine dito? Ako po, kahit pari na po ako, hindi po ako gumagawa ng sarili kong opinion, Brother Chua Antonio Jr. Binabatay ko lahat sa aral ng ating inang simbahan. Okay, St. Augustine on Christian Doctrine, Book number 2, Chapter 20. Anong sabi niya? Unto this class belong all amulets and cures. Yung amulets, magkaano pala? Magkapagaling. Which the medical art condemns. So, yung mga medical doctors condemn amulets and their healing. Whether this consist in incantations, yung mga incantation nila, or in marks which they call characters, or in hanging or tying on. So, isusuot nila and then ilalagay nila sa kanilang katawan. Or even in dancing in a fashion certain articles, either on man or beast, not because the demons are seized in these practices.